Ang pag-usapan po natin ngayon, ang koneksyon ng ating bituka sa ating utak. Sinasabi po na ang bituka ay parang pangalawang utak. Kung ano nararamdaman ng ating tiyan, ay direktang nararamdaman ng ating ulo. Kaya kapag ang sikmura ay nagugulo, ang isip ay naguguluhan din. At ang lakas ng mga nerve sa utak ay humihina. Laging nag-uusap at nagpapalitan ng impormasyon ng ating bituka at ang ating utak. Merong isang nerve, ang tawag doon ay cranial nerve, ang pinakamahabang cranial nerve sa katawan. Itong tawag dito ay vagus nerve. Ang vagus nerve, ito yung pinaka-superhighway ng komunikasyon. Mula sa ilalim ng ating utak, gumagapang ang nerve na to pababa sa iyong leeg, sa puso, sa baga, hanggang sa ating bituka. Ito po ang nagdudugtong sa ating utak at sa ating laman loob. Dahil sa vagus nerve, alam ng utak kung ano ang nangyayari sa ating tiyan. Alam naman ng tiyan kung ano naman ang iniisip ng ating utak. Tandaan niyo po ito pong cranial nerve, ito'y mahabang nerve. Ito po'y gumagapang mula sa utak, dadaan sa leeg, papunta sa puso, sa baga, hanggang sa ating bituka. Ito'y nagdudugtong sa ating utak at sa ating laman loob. Dahil sa kanya, doon sa cranial nerve na yon, alam ng utak kung ano nangyayari sa ating tiyan. At alam din ng tiyan kung ano nangyayari sa kung ano iniisip ng ating utak. Kung paano nag-uusap ang dalawang ito dahil sa vagus nerve. Ang vagus nerve, paano nag-uusap ang utak at ang bituka natin dahil sa vagus nerve. Ang vagus nerve, ito yung pinaka-telepono, ito yung nagsisilbing pangunahing kable ng komunikasyon. 80 to 90% ng signal dyan nanggagaling. Ang totoo, mas maraming mensahe ang nanggagaling sa bituka paakyat sa utak kaysa sa utak pababa sa bituka natin. Ang ibig kong sabihin, kung nagrereklamo ng ating bituka dahil sa mga lason galing sa maling pagkain, agad itong itinatawag ng vagus nerve sa utak. Ang resulta, nakakaramdam ka ng kaba, pag-alala o pagiging iritable. Naranasan niyo po ba na habang kumakain ka, kumain ka sa restaurant, sobrang-sobrang ang sarap mo ng pagkain. Ngayon, bigla ka na lang nakaramdam ng kaba, tapos bigla ka na lang, nagpalpitate yung heart mo, no? Tapos bigla kang ninervyos. Ito ay ang resulta na meron kang maling pagkain, na ito ay tinatawag sa vagus nerve, papunta sa brain, nagiging dahilan. Tapos, di ba sabi ko yung vagus nerve, ito yung pinaka-superhighway, ito yung pinaka-kable, na kung ano yung nangyayari sa utak, ito ay nagkakaroon ng koneksyon sa ating tiyan at si bituka. Kung may problema sa bituka, may problema sa tiyan, umaakyat din yan sa brain. Kaya ang electric power o lakas ng nerve ng ating utak ay nauubos kapag ang sistema ng panunaw ay nahihirapan magproseso ng mga mabibigat na pagkain. Tulad halimbawa, masebong pagkain tulad ng lechon, baboy, bulalo, hipon, alimango, alimasag, pusit, kumain ka nun. Punong-puno ng kolesterol yon, uric acid, mga sebo, na hirap ang ating atay na magpalabas nun, kaya bumabara sa daluyan ng dugo. Nagiging lason sa ating dugo yun. Ang atay ang pangunahing planta ng paglilinis ng ating katawan. Ang mga sebo, mga saturated fat at cholesterol mula sa lechon at bulalo ay nagpapabigat sa proseso.
nagkakaroon ka ng bile exhaustion. Ibig sabihin ito, kailangan ng atay gumawa ng maraming bile or pait para matunaw ang sebo. Kapag sobra ang sebo, parang nasasaka lang atay mo, hindi na siya makagawa ng iba pang niyang trabaho gaya ng pag-detox sa ating dugo. Ang grasa sa mga tubo, ang tawag dito ay atherosclerosis. Ang sebo na to bumabara sa ating daluyan ng dugo. Isipin mo ang lababo na binuhusan ng pinaglutuan na baboy, kapag lumalamig ang sebo, naninigas ito at bumabara. Sa ating pong mga ugat, ang tawag dito ay plaque. Kapag kumikipot ang daluyan, kailangan mag-pump ang puso ng mas malakas, kaya tumatas ang presyon, high blood pressure, at tumatas ang tsansa na may stroke ka o may heart attack. Yan. Paalala po muna sa ating produkto, yung ating crystal oil. Ito'y langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot. Tulad ng luya, luyang dilaw, akapulko, mga dahon ng bayabas, mangga, oregano, malunggay, gotakola, ganyan. Marami pa po doon. Kasama na po dyan yung nara, no? Yung dahon ng nara, mga bark, ugat ng mga halaman. Ito po'y pinagsama-sama ito, subok na babisa sa sakit ng ulo. Naging langis, no? Ginawan langis ito. Kaya pag ito po'y minasage mo sa ulo mo, nawawalan sakit ng ulo mo, nakakalis ng bara ng ilong, pag may sinusitis ka, pag inuubo ka, namamalat ka, i-massage mo lang sa lalamunan mo. Tapos, pag may stiff neck ka, kinakabag ka, ipahid mo lang yan sa liig, sa tiyan mo, sa dibdib mo, para guminhawa yung paghinga mo. Kung may dysmenorrhea ka, may rayuma ka, may arthritis ka, pinupulikat ka, may varicose vein ka, o patay na kuko, hindi ka kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa balat mo. Kasi amoy niyan, ayaw ng lamok. Nakakapag-relax din yan, nagpapatulog din yan yung ating crystal oil. Ang isang bote nun po ay 60 ml, 400 yon. Pero pag bumili ka ng tatlo, discounted kayo ng 1,000 na lang instead of 1 to 1,000 na lang pag bumili kayo ng 3 bote. Tuloy natin, no? Ang uric acid, ito yung mga kristal sa kasukasuan. Ang mga pagkain dagat tulad ng hipon, mga alimasag na yan, mga pusit, mayaman yan sa purine. Kapag sinala ng katawan ng purine, ito'y labis nagiging uric acid. Kapag hindi ito nailabas ng ating kidney, ang uric acid na yan, dahil kulang ka sa tubig na iniinom at kulang ka sa exercise, nagiging matalas yan na kristal na tumutusok sa joints mo, nagkakaroon ka ng gout. Ito ang dahilan ng matinding pananakit ng tuhod o hinlalaki sa paa. Ang pagkalaso ng dugo, ang tawag doon endotoxemia. Ang mga masasebong pagkain na yan, nakakasira sa ating gut barrier. Ang taba ng hayop ay nagpapabilis ng pasok ng mga lason mula sa bituka patungo sa dugo. Ang dugong masebo ay nagiging malapot at nagdadala ng inflammation sa buong katawan mula sa iyong balat hanggang sa iyong utak. Ang panlaban po sa sebo, kung nakakain ka ng masebo, uminom ka agad ng maligamgam na tubig. Iwas na malalamig na inumin para hindi tumigas ang sebo sa tiyan. Diba, usually, kumain ka sa restaurant, kumain ka ng lechon, kumain ka ng kaldereta, masisebo yun, di ba? Tapos sinusundan mo ng tubig na malamig o uminom ka ng soft drinks na yung ice cold, may yelo pa yan. Yung mga sebo, doon sa masisebong pagkain, tapos susundan mo ng malamig na inumin, pwedeng tumigas yung sebo sa tiyan mo. At kaya kailangan kumain ka ng maraming gulay para mahila ang taba palabas sa katawan. Yan ang trabaho ng gulay. Kaya pagka kayo ay kumain ng mga masisebong pagkain,
damihan mo yung gulay mo, ba meron kang salad. Yung hibla, yung fiber mula doon sa gulay na yon, hihilain nilang palabas yung mga taba palabas sa ating katawan. Alam mo, maganda nagpapacheck up, mahalagang malaman ang yung cholesterol at uric acid level para alamin natin kung gaano kahigpit ang disiplina ng kailangan. Ito pong pag mataas ang BP mo, mataas ang uric acid mo, dapat iwasan mo na yung ganong pagkain. Malalaman mo yan through laboratory result, no? Kaya kailangan pag nagpa-laboratory ka, nakita mo na mataas ang uric acid mo, ang cholesterol mo, ay kailangan po nito ay tigilan mo ng kakakain yan. Alam mo, ang ating character nakadepende sa chemistry ng loob ng ating tiyan. Kung maasim ang iyong sikmura, malamang maging maasim din ang iyong mga salita. Merong kasabihan na sinasabi natin, what you eat is what you are. Ay hindi lamang ito isang matandang payo, ito ay isang biological reality, lalo na sa pagdating sa connection ng iyong bituka at utak. Narito po yung malalim, ngunit simpleng paliwanag kung bakit ikaw ang kinakain mo. Ikaw ang what you eat is what you are. Ang ating selula ay gawa sa pagkain. Ang bawat segundo, ang ating katawan, binubuo ng bagong cell, yung ating balat, ang dugo, ang lining ng ating bituka. Ang ginagamit na materyales para maitayo ang mga cell na ito, nagmumula sa kinakain natin. Yung mga sustansya mula sa pagkain mo, yan ang bumubuo sa ating selula. Ang kinakain mo ay yung puro processed food at asukal. Itong mga building blocks ay hihina, madaling magkaroon ng inflammation. Kung masustansya ang pagkain mo, matibay at malusog ang ating katawan. Paalala mo na po sa ating activated charcoal. Ito po isang effective na natural remedy, no? Ito ay home treatment for digestive problem, for food poisoning, kung nagdadiarrhea ka, kinakabag ka, dighay ka ng dighay, maasim ang sikmura mo, may bad breath ka, may tetano ka, nagka-infection ka sa sugat o rabies or kagat ng aso o kalmot ng pusa, itapal lang po, pwede kang minom ng activated charcoal. Ang activated charcoal po isang natural treatment para ma-flush out ang mga lason at hindi ma-absorb ito. Very safe and effective treatment sa food poisoning, sa drug overdose, nakaka-reduce ng kabag at nagpre-prevent ng hangover. Then na-trap ito ang mga toxin. Yan po yung ating activated charcoal. Pwede po kayong umorder nito. Ang isang bote po nito, 100 capsules ang isang bote, no? 500 pesos po yon. Ngayon, ito pong activated charcoal, maganda ito kapag na-food poison ka, inom ka kagad. Ito para hindi sumama sa dugo mo, habang yung toxin ay nandun sa tiyan mo, inom mo kagad yung activated charcoal, i-prevent niya yung pagpasok ng lason sa ating dugo. Ngayon, marami po sa atin mahilig tayong kumain ng processed food. Halimbawa, hamburger, pizza, di ba? Maraming mga asukal. Ito po, kasi pag yan ang kinakain natin, processed food, mga asukal, ice cream, cake, ganon, para kang gumagamit ng marupok na kahoy at karton nagawa sa iyong bahay. Ang sa tingin ay maayos pero sa unang hagupit pa lamang ng bagyo, madali itong masira. Pag na-stress ka, biglang guguho ang katawan mo. Ang asukal ay parang anay na unti-unting kinakain ng ating selula. Nagkakaroon ka ng inflammation. Kaya pag kumain ka ng mga chocolate, candy, ice cream, ganon, magkakaroon ng inflammation sa throat mo. Lalala yung ubo at saka sipon mo. Kailangan mo ng masustansyang pagkain para
ang masustansyang pagkain para kang gumagamit ng bakal at semento. Ang mga vitamin at mineral at mga healthy fats tulad ng omega-3 at lecithin ay nagsisilbing matibay na post-it sa pader. Kahit tumanda ang bahay, nananatili itong matatag at hindi basta-basta mapasok ng sakit. Kaya nga po ang pamamaga dahil sa processed food ay nagiging sanhi ng cellular stress. Kaya kapag meron kang frozen shoulder, iwasan mo magkakain ng mga processed food, lalo na yung matatamis, ay magkakaroon ng pamamaga. Itong babalikat mo, frozen yan, no? Kaya ngayon, mabilis kang mapagod, tapos pwedeng mamaga ang joints mo, pwedeng mamaga ang lalamunan mo, madali kang mapagod, at nagkakaroon ka ng brain fog. Ang masustansyang pagkain ay tamang tools para para gumaling ka kagad. Kaya ngayon po, ang ating pong kailangan meron kang temperance sa lahat ng bagay para matibay ang ating katawan, no? Kaya po ang ating pong mood ay niluluto sa bituka. Gaya ng pinag-usapan natin, nag-uusap ang bituka at ang ating utak. Kung ano nararamdaman ng ating tiyan, nararamdaman ng ating bituka, ito'y doon sa nerve na sa brain, yung vagus nerve, na dumadaan yan sa liig, sa puso, sa baga, sa tiyan, sa bituka, sa ating internal organ. Kaya yun daw pong mood natin, nanggagaling yan sa bituka natin. No? 90% po kasi ng stress hormone, yung 95%, itong happiness hormone rather, ay gawa sa bituka. Ang tawag po doon, serotonin. Pag kumakain po kayo ng junk food, nagpapadala ito ng junk signal. Ang yung utak ay resulta nagiging irritable, malungkot, at nagkakaroon ka ng brain fog. Sa simula, pag kumain ka ng ice cream, kumain ka ng cake, chocolate, junk food yun, di ba? Ito yung nagpapadala ng junk signal sa utak natin. Sa una, masarap, pero ang epekto nito, magiging irritable ka, nagkakaroon ka ng brain fog, at magiging irritable ka. Kaya kailangan daw po kumain tayo ng tamang, yung real food ba? Yung tamang sangkap para makagawa ang ating katawan ng mga chemical na nagpapakalma at nagpapasaya sa'yo. Alam mo, ang ating po kasing bituka, yan ay literal na merong mga bakterya doon, good bacteria. Itong mga trillion yan trillion bakterya na sa ating bituka. Kaya nga po yung bituka natin, ang tawag yan parang internal garden. Na kapag kumain ka ng fiber at gulay, pinapakain mo ng ang good bacteria mo, pinoprotektahan mo yung katawan mo. Kapag kumakain ka ng sobrang asukal, pinatataba mo yung mga bad bacteria, naglalabas ito ng laso. Sa madaling salita, ang ugali at kalusugan mo ay refleksyon ng kung sino bakterya ang pinapakain mo sa loob ng bituka mo. Kaya inulit ko po, yung kasing, di ba, ako po mahilig akong uminom ng Yakult, mga probiotic drinks, no? Itong mga probiotic drinks, Yakult, ganon. Halimbawa, kumakain kayo ng kimchi, mga salad, tulad ng halimbawa, yung ampalaya salad or labanos salad. Yan po ay mga good bacteria yan, na pinapakain mo yung good bacteria mo niyan, nagiging happy. Kaya ngayon, pag mahilig ka sa mga junk food na yan, ang pinapakain mo yung bad bacteria. Kaya pag dumami ang bad bacteria, nagkakaroon ng bad effect sa ating utak. Kaya po pinakamahalaga na yung omega-3 fatty acid, ito'y healthy fat. Ito po ay kailangan mag-take ka nito para yung mga masisebong pagkain galing sa lechon, bulalo, na nagpapakipot ng ugat mo, itong omega-3 na to,
tagalinis at tagaluwag ng daluyan ng dugo mo. Kaya ang benepisyo ng omega-3, maganda sa puso, heart protector yan, at ito'y protection sa ating circulatory system. Pinabababa yung cholesterol, triglycerides, yung masasamang taba na sa ating dugo na nagpapabara sa ugat. Kaya bababa ang BP mo, luluwag ang ugat mo. Papigilan mo yung mga pagtigas at pagbabara ng mga arteries, maiwasan yung atherosclerosis, sanhi ng stroke at heart attack. At saka yung omega-3 pa na yan, panglaban sa pamamaga. Nakakatulong to mabawasan ang pananakit at paninigas ng mga kasukasuan, yung arthritis. Para sa bituka, tinutulungan nitong protektahan ang lining ng iyong yung bituka, dulot ng mga toxin galing sa kinakain mo. Ang talas ng ating isip at mood ay depende yan sa linis ng bituka mo. May malaking bahagi ang malinis na bituka sa ating pong brain. Iwas dementia, nakakatulong para natiling matalas ang ating utak, para mood stabilizer, para laban sa depression at anxiety, para mag-produce ka ng happy hormone, no, yung serotonin, ay magkakain po kayo ng fiber. Ang mga hormone na dopamine, ito'y nagpapasaya sa atin. Kaya nga po ang omega-3, ito'y pangunahing sangkap, maiwasan nyo din po yung panlabo ng mata. Mahimbing din ang tulog mo. Ayon sa pag-aaral, pag meron kang omega-3, nagiging maayos ang production mo ng melatonin. Ito po ay tungkol sa masarap na tulog, mahimbing na tulog. Alam mo, ang bituka natin, tulad ng sabi ko, ay parang isang garden, isang hardin na may magagandang bulaklak, good bacteria yon. Meron din mga damong ligaw, bad bacteria yon. Kaya ang pagkain ng mga damong ligaw, mga asukal, processed food, ay parang fertilizer sa damong ligaw, bad bacteria. Pag marami ito, mabilis silang dumami, nasasakal yung mga bulaklak. Kapag ang bad bacteria ay naging boss sa hardin, nagsisimulan sila maglabas ng lason. Ano ba yung endotoxin na to? Ito'y parang maitim na usok na galing sa pabrika ng mga bad bacteria. Ang usok ay nananatili sa tiyan. Ito po'y tumatagas ito sa dingding ng bituka at humahalo ito sa ating dugo. Ang epekto nito, lason sa iyong mood at katawan. Kapag ang mga lason na yan pumasok sa daluyan ng dugo, ang immune system natin ay naalarma. Nagkakaroon tayo ng pakiramdam, mabigat ang ating katawan, masakit ang ating kasukasuan, at ang lason na yun aabot sa ating utak, naging malimutin tayo, mahirap tayo mag-focus, para kang lutang, nagkakaroon ka ng bad mood. Kaya itong mga toxin na to, nawawala din yung mga yung happy hormones mo. Imbis na gumawa ang bituka mo ng mga happy hormone, dahil kumakain ka ng mga matataba, masisebo, mga junk food, ay dumadami yung toxin. Kaya panalo yung bad bacteria mo. Kaya ngayon, para mapuksa itong mga toxin na yan, alisin po natin yung mga yung mga pagkain, bawasan mo yung asukal, at saka dagdagan nyo yung gulay. At kagaya ng napag-usapan natin, ang stress ay nagkukos ito ng panghihina ng ating katawan. Kaya nga po kapag malinis ang loob ng ating bituka, malinaw at payapa ang tanawin ng isipan. Kaya isang epektibo na para ang depensa sa stress ay kailangan daw po ay laging masaya, malinis ang bituka natin. Kapag tayo laging, yung bang na-stress ka, ang ibig sabihin ng katawan mo, naglalabas ka ng stress hormone. Itong cortisol na to. Pagka meron kang stress hormone, nagdidikit-dikit ang selula ng ating bituka. Kaya nagiging dahilan
na ang mga bakterya ay madali itong makalusot sa bituka patungo sa daluyan ng ating dugo. Kaya kailangan po natin, para maging healthy tayo, healthy yung brain natin, healthy yung daluyan ng dugo, healthy yung ugat natin, maiwasan yung pamamaga ng mga kasukasuan natin, no? Kailangan natin na unang-una, no, nalinisin natin ang ating bituka. Kailangan sa umaga, siguraduhin mo na nakakadumi ka. Lahat ng kinain mo the whole day, kinabukasan, ay idumi mo, no? Kaya para sa ganon, yung mga lason ay hindi sasama sa circulation ng dugo. Para ma-regulate yung mood at stress mo, kailangan ito na yung pumupunta sa utak natin ay walang mga toxin. Kasi yung mga toxin galing sa bituka na hindi mo nailabas, tatagas yan, sasama circulation ng dugo. Pag nakarating sa brain yan, hindi ka makatulog, hindi ka masungit ka, nagagalit ka kagad, no? Kaya inuulit ko po, ang gawin nyo lang ay inom kayo ng tubig, pagising nyo sa umaga, 2 hanggang 3 basong tubig. At tapos hinga ka ng malalim, mag-exercise ka, magbilad ka sa araw, mag-deep breathing ka. Tapos para sa ganon, itong vagus nerve natin, yung nerve from the brain, dadaan sa leeg, sa puso, sa baga, sa buong katawan po natin. Kaya kailangan po ang sabi, para tayo maging malusog, malakas, makatulog tayo, manatiling malinis ang ating dugo, kailangan panatilihin natin ang loob ng ating bituka na malinis. Mailabas mo lahat ang dumi doon. Maiwasan mo din yung stress. Kaya kapag po stagnant ang ating bituka, dumadami ang bad bacteria. Kaya ang energy mo ay humihina, nawawala ang sigla ng iyong katawan. Kaya ang gawin mo lang, tulad na sabi ko, inom ka ng tubig, exercise ka, magbilad ka ng 20 to 5 minutes sa sunlight, pagitan ng 6 to 9 ng umaga. Para tapos, yung vagus nerve na yan, na nagbibigay signal sa ating bituka, sa utak na yan, ito'y mananatili itong masigla, protected tayo. Kaya para manatili tayong malakas at masigla, panatilihin nating malinis ang ating bituka. Inom ka ng tubig, magkakain ka ng gulay, magbilad ka sa araw, magpahinga ka, matulog. Alam mo, kapag tayo po ay nagiinom ng tubig, tapos yung sa umaga, mag-exercise ka ng 30 minutes under the sun, yung init ng araw na yon, yung sunlight na yan, nakakatulong po para yung ating pong bituka ay maging masigla para mailabas yung lahat ng dumi doon. Huwag mong hayaan na tayo ay manatiling may sakit. Kasi hindi puro, alam mo, minsan kahit inumin mo lahat ng gamot na reseta sa iyo ng doktor, kung itong mga simpleng yung remedy ay hindi mo gagawin, walang epekto yung gamot na iniinom mo. Kailangan po kasama ng mga nireseta ng doktor, disiplina. Magkaroon ka ng malinis na tubig na iniinom para maging malusog ang iyong buhay, para humabang ating buhay, para maging mabisa yung ating pag-iingat sa ating katawan. Ang unang-unang gawin mo ay panatilihin mong malinis ang ating bituka. The mother of all diseases is your colon. Ang pinakananay, ang breeding ground ng lahat ng sakit ng tao ay nanggagaling sa bituka. Kaya pag ang bituka mo ay marumi, hindi mo mailabas yung cholesterol, yung uric acid, yung dumi. Di ba ang labasan ng ating dumi? Sa balat, papawisan ka. Yung baga mo, humihinga ka, nilalabas mo, maruming hangin, pinapawisan ka. Miihi ka, and then nagpupupo ka. Pero ang pinaka number 1 doon, ilabas mo lahat ang dumi mo sa bituka mo.
Pero pagka kayo po ay hindi dumudumi araw-araw, constipated ka, 1, 2, 3 araw, hindi ka makadumi, malalasong ka. Yung lason na yung galing sa bituka mo, sasama sa sirkulasyon ng dugo, unang titirahin yung utak mo. Kaya kung gusto nating maging malinis yung ating isip, malinis ang ating budhi, maging malinis, maiwasan natin ang stress, kailangan ang pinanggagalingan po ng happy hormones, production ng happy hormones ay sa bituka natin. At ang ating immune system, yung ating yung mga yung mga fighting cells natin, yung T cells natin, yung lumalaban sa sakit, lahat yan, 70 to 80% ito ay napuproduce doon sa bituka natin. Kaya pag ang bituka mo ay hindi malinis, sabihin ko sa inyo, ang immune system natin ay humihina. Kaya yung mga skin allergy, yung mga allergy natin sa balat, lahat yan yung para ka nababaliw, na-stress ka, nanggagaling diyan sa bituka. Kaya yung minsan pag-isip sa umaga, kopi agad, tubig na lang po, okay? Kaya sabi po sa huling po natin sa sa 3 John verse 1 ay verse 2, ang panalangin po ni Pablo maging malusog ang ating katawan. Yan po ang ating paalala. Nawa po ang pagpapala, patubay ng Diyos sa sumatin, and God bless us all.